Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating gawain dito po sa ating Sunday worship or virtual Sunday worship dito po sa Middle East. So ang atin pong pag-aaralan sa araw na ito ay may pamagat na Faithful in the Little Things. At ito po ay matatagpuan natin sa Luke chapter 16 verses 1 to 10. At ito po ay story ng shrewd manager. So bago po ako mag-start po ng aking mga puntos sa hapong ito, let me just share you a story of what had happened behind the shrewd manager's story, yung parable na ito. Okay, let me play the video for you. The Bible has secrets to wealth and prosperity that you may not be hearing about in church. What if the key to financial success isn't just about hard work, but also about the way we perceive money? Today we're exploring the teachings of Jesus, our Savior, who gave us parables that reveal surprising truths about money, investment, and what it really means to be prosperous. As we unfold these stories, you'll discover the true principles of prosperity that go beyond financial wealth. We'll reveal the choices that lead to either failure or great reward, and share enduring wisdom and prayer that can help you achieve true success in every part of your life. A rich man has a steward who oversees his property and finances. But one day, the master receives a report that the steward is wasting his wealth. "You have been wasting my goods," the master says. In response, the steward panics. His job is on the line. What will he do now? How will he save himself from losing everything? Jesus told his disciples, there was a rich man whose manager was accused of wasting his possessions. So he called him in and asked him, "What is this I hear about you? Give an account of your management, because you cannot be manager any longer." The manager said to himself, "What shall I do now? My master is taking away my job. I'm not strong enough to dig, and I'm ashamed to beg. I know what I'll do, so that when I lose my job here, people will welcome me into their houses." Luke 16, 1-4. The steward realizes his time is running out. He doesn't have the physical strength for manual labor, and he's too proud to beg. He is cornered, and his future looks bleak. So his plan was this: to go to each of his master's debtors and offer them a deal. This plan will secure his future, but at a significant cost. Was this a wise decision or a dangerous one? What will happen when the master finds out? The steward hurries from debtor to debtor. First, he approaches the olive oil merchant. He speaks to the first debtor. "How much do you owe my master?" "100 measures of oil," the debtor replies. "Take your bill, sit down quickly, and write 50. The steward, now even more confident, walks over to the wheat merchant, his plans unfolding perfectly. "How much do you owe?" the steward asks. 100 measures of wheat, the debtor replies. "Take your bill and write 80. The steward smiles, knowing he has secured his future. Was the steward really securing his future, or was he digging his own grave? What happens next shocks everyone. So he called every one of his master's debtors to him and said to the first, "How much do you owe my master?" And he said, 100 measures of oil. So he said to him, "Take your bill and sit down quickly and write 50. Then he said to another, "And how much do you owe?" So he said, 100 measures of wheat. And he said to him, "Take your bill and write 80. Luke 16, 5-7. The master finds out what his steward has done,
and to everyone's surprise, he commends him. He admires the steward's cleverness, even though the steward had been dishonest. The master sees that the steward's actions were smart, even if they weren't morally right. The steward was wise enough to think ahead and act quickly to secure his future. This moment is a turning point and a surprising twist in the story. The master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Luke 16:8. Could it be that the master has a different understanding of what it means to be wise, or has the steward truly outwitted him? Jesus said, "For the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light." Luke 16:8. This means that the world often understands the importance of wise investment and resourcefulness, but believers can be too passive or complacent. Jesus further explained that while the steward used wealth for selfish gain, his followers should use wealth to gain friends and eternal rewards. I tell you, use worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Luke 16:9. The significance of this parable is that the unjust steward depicts someone who understands the importance of planning ahead, using his resources wisely, and building relationships. Even though his methods were flawed, his foresight serves as a lesson to those who are wise enough to invest in their future and use wealth to build lasting relationships. The parable continues with a profound statement. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Luke 16:10-12. So let's move forward doon sa ating pointers. Pointers number 1. So nakita niyo po yung story, no? Ng shrewd manager. Bakit nga ba tinawag siyang shrewd? When we say shrewd, yung kani sa other or synonyms na to. Pero sa Tagalog po, ay pwede natin siyang tawaging madiskarte, no? Sa ibang salin. Or pwede natin siyang tawagin na maabilidad. Ayan, no? Okay, tingnan natin bakit ba tinawag siyang shrewd manager. So yung pointers number 1 natin, faithfulness begins with a small responsibility. Faithfulness starts in a small responsibility entrusted to us. So take note of this, a small responsibility. Bago maging malaking responsibilidad yan na pwedeng ibigay ng Lord sa atin. Either it is a ministry or a job or even yung relationship, no, na ipagkakatiwala sa atin ng Panginoon, or mga anak na pwedeng ibigay sa atin ng Lord bilang kanyang ipagkakatiwala ng mga bagay sa buhay natin. Ano man yan, no, sa ang area man ng buhay. Anong sabi diyan? Nag-uumpisa po ito sa maliit na responsibilidad. Hindi mo pwedeng makuha ang isang malaking responsibilidad na hindi ka pa nagsisimula sa step 1. You must undergo step 1 muna bago ka pumunta doon sa mataas. Hindi ka pwedeng i-promote from casual, no? Tapos mapopromote ka into leadership na agad. Hindi pwedeng ganon. Mag-start ka muna doon sa pagiging casual sa trabaho. And then mapopromote ka. And take note also of this, entrusted to us. When we say entrusted to us, wala pong pag-aari tayo. Lahat ng bagay na yan, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. And even itong life na to, life na ito na binigay ng Diyos sa atin, yung trabaho, yung mga finances or mga blessing na meron tayo, mga bagay, no? Kagaya ng mga gamit sa tahanan, gamit sa school, mga cellphone, mobiles, no, na ginagamit natin, lahat po yan ay entrusted sa atin ng Diyos, walang atin. Lagi niyo pong tatandaan, pwedeng sabihin natin na, pastora, pinaghirapan ko po to, ako po ang nagtrabaho dito. No? Kasi kung hindi ka rin bibigyan ng Diyos
ng maayos na pangangatawan, sa tingin mo magagawa mong maka-acquire ng mga ganyang properties and mga gamit? Hindi rin. Makaka-acquire ka kaya ng magandang life kung hindi i-allow ng Lord? Makaka-acquire ka kaya ng magandang relationship kung hindi ibibigay ng Diyos? Kaya lahat po yan, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. So in Luke chapter 16 verse 10, Jesus teaches us about stewardship. When we say stewardship, paano ka pinagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na ito na na-mention ko? Paano mo iningatan? Paano mo in-explore? Paano mo pinalago? No? Ganun ang ating Panginoon. Pag once na may in-entrust siya sa atin, gusto niya, ginagawa mo ito ng maayos. Gusto niya, nagbubunga ito. Gusto niya, napapalago mo ito. Ganun ang ating Diyos. So the focus is not merely on wealth, but on character. Ano yung character na to? Faithfulness is not measured by the size of responsibility, but by the integrity of the person handling it. Tignan niyo po ito ha. Ang faithfulness, ang pagiging tunay na steward ng Lord. Yung mabuti kang steward na katiwala sa Tagalog. Ang pagiging faithful po or mabuting katiwala ay nakikita sa integridad ng tao kung paano niya i-handle ang mga bagay na meron siya. Paano ba natin ina-handle yung time natin? Paano natin ina-handle yung mga kaperahan natin? Amen? Paano tayo nag-handle ng relationship na pinagkatiwala sa atin ng Lord? Paano tayo nag-handle ng mga anak natin na ipinagkatiwala sa atin ng Lord? Remember this, everything that we have right now comes from God. Walang atin. Kaya any moment, pwedeng kunin ng Diyos yan sa atin. Any moment, pwedeng sabihin ng Diyos, akin to, walang iyo. Kaya kung gusto ko nang kunin sa'yo, wala kang magagawa. Amen? Kaya, ang tanong dito is, ano ang karakter mo pagdating sa pag-handle ng wealth? Bulagsak ka ba? Pagdating sa relationship, how do you handle relationship? How do you handle people around you? Especially the ministry of God. How do you handle it? Bulagsak ka ba sa pag-handle ng ministry? Dapat hindi ganon, mga kapatid. Amen? In biblical times, a steward was someone entrusted with managing the possession of another. They did not own anything, but they were accountable for everything. Yes! Hindi natin pag-aari ito, mga bagay na ito na binigay ng Diyos sa atin. But we are accountable. Tandaan niyo po yan. As a good steward of God, you are accountable sa ipinasang responsibilidad ng Diyos sa iyo. Ano mang area ng buhay mo yan? Trabaho, relasyon, ministry, personal man yan, mga gamit man yan, etc., etc. Lahat po yan. You are accountable for everything. Kaya pansinin niyo mga kapatid, bakit ganun, pastora? Hindi kami ma-bless-bless. Bakit walang pagpapala? Ang tanong, sa loob ng bahay, sino lang ang masipag? Baka mamaya, ang nanay at tatay lang. Paano yung mga anak na hindi nagsisipag? Di ba? Ang gulo-gulo ng bahay, ang dumi-dumi ng bahay. Sa tingin ninyo, i-bless ang family na merong ganong anak? Tandaan po natin, whatever we have right now, pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Hindi lamang po ito usapin sa trabaho. Yes, mahusay ka sa trabaho. Mahusay ka sa ministry mo. Lahat ng bagay mahusay ka. Pero how about your relationship? Yung relasyon mo sa asawa mo, yung relasyon mo sa anak mo, yung relasyon mo sa magulang mo. Kumusta? Naging mabuting katiwala ba tayo? Tinuruan ba natin yung mga anak natin na maging responsableng mga anak? Kaya wag po nating sabihin na, bakit ganun, Lord? Nagsisipag naman ako. Bakit hindi kami ma-bless-bless? Bakit walang blessing? Paano yung mga ibang area ng buhay mo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, hindi mo maayos na manage? For example, yung anak nga. Baka mamaya, kaya hindi na bibless ng Lord kasi yung bahay ninyo, merong mga anak na tamad. Hindi kumikilos sa bahay. Amen? So, this reflects our position before God. We are not owners, but stewards of His blessings, opportunities, time, and responsibilities. Kumusta po naman ang mga areas na yan ng buhay natin? Kumusta yung panahon mo? May panahon ka pa ba para manalangin, mag-serve sa Lord?
May panahon ka pa ba para mag-aral ng salita ng Diyos? Ano sabi ng God? Seek first the kingdom of God and all these things will be added unto you. Kumusta ang family mo na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos? May panahon pa ba kayo to pray each other? May panahon pa ba kayo para mag-aral ng salita ng Lord? Meron pa bang Bible study sa loob ng bahay ninyo? Kasi kung wala yung mga bagay na yan, you are not being a good steward. Akala natin, finances lang, tayo pwedeng pagtiwalaan ng Diyos. Hindi. Lahat ng area ng buhay natin, dapat nagiging mabuting steward tayo ng Lord. Remember, faithfulness begin with small responsibility. So the biblical principle is clear. If a person is careless in the small things, they will not suddenly become faithful when given bigger things. And that is the reality. Kapag careless tayo sa makakaunting meron tayo ngayon, no? Konti na nga lang yung pera mo, isusugal mo pa. Kaya nababaon sa utang. Amen? Ano pa? Wala na nga kayong pera, hirap na nga kayo para bumili ng mga mobile, cellphone, binuburara pa ninyo. Amen? Hindi iniingatan ang mga gamit sa bahay. Kaya, huwag tayong magtaka kung bakit hindi tayo pinagkakatiwalaan ng Diyos ng mas malaki pang bagay. Kasi sa maliit na bagay pa lang, hindi na tayo mapagkatiwalaan. Anong sabi po doon sa key verse natin sa umagang ito? Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ngunit ang hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay, kahit pa sa maliit na bagay, kahit pa dumating ang malaking bagay, hindi siya kayang mapagkatiwalaan. Mga kapatid, if you really wanted to be successful, kung gusto nyo na magkaroon ng property, kung gusto nyo magkaroon ng magandang business sa buhay, make sure po na ginagamit natin yung ipinagkatiwala sa atin ng Lord. Nagiging responsible ba tayo dito? Hindi ba tayo nagiging careless? Character does not change with opportunity. It is revealed by it. Ang character po mga kapatid ay hindi yan nababago ng mga oportunidad na nangyayari sa buhay natin. Especially kapag dumating na yung panahon, no, na i-bless ka na ng Lord sa malaking bagay. Kumusta yung character natin? Do we still serve God kapag andyan na yung mga pagpapala? Are we still humble enough? Naaabot pa ba tayo ng tao? Or ginagamit na natin yung mga blessing para mang-down sa ibang tao? Tandaan natin mga kapatid, faithfulness hindi yan masusukat. Kung napalago mo man ito, but your character na bago ng pagpapala. When I say na bago, yung dating humble ka, naging hambog ka na, no? Yung dating hindi ka bulagsak sa pera, masinop ka sa pera, nung yumaman ka, bili dito, bili doon, no? At yung mga gamit sa loob ng bahay, saan-saan mo na lang inilalapag, hindi inaayos, hindi nililigpit, no? Kasi may pera ka na eh. Mga kapatid, ang responsibilidad na inatang ng Diyos sa atin, forever yan, na dapat maging good steward tayo. Hindi lang po ito sa panahon na meron tayong kakonti, kundi even kung meron ka ng marami. Dapat stay pa din yung character na Christ-like sa buhay. Amen po ba? So throughout Scripture, God consistently tests His people in small ways before promoting them. Just like David was faithful as a shepherd before becoming king, same as Joseph was faithful as a servant and prisoner before leading the Egyptian. Tignan niyo po mga kapatid si King David. He is just a faithful shepherd. Hindi niya pinababayaan yung mga tupa niya. No? Kumusta ang mga leadership natin sa ministry? Kumusta ang mga tupa mo? Napapalago mo pa ba? O nagiging stagnant na ang kanilang mga learning, nakukuhang pag-aaral? Dapat pinapalago po ang mga tupa. Kung ikaw ay isang pastor, kung ikaw ay isang ministry head, dapat nag-excel kayo dyan. No, pinapalago mo ang sarili mo. Dapat humahanap ka ng mga other materials na pwede mo mapalago ang mga tupa mo. Hindi pwedeng habang panahon ka na lang na stagnant. Hindi pwedeng ganon. Kung konti na nga lang ang member mo, hindi mo pa maalagaan. Paano na kung lumaki? Lalong hindi maalagaan. Tama?
Kung ngayon pa lang, kung konti pa lang ang member mo, hindi mo na ma-follow up, paano pala kaya kung lumago na ito? Kung ngayon pa lang, kung konti pa lang ang member mo, hindi mo na sila makumusta, paano pa kaya kung marami na? Lalong hindi mo na makukumusta. Ako mga kapatid, kahit anong busy ko sa ministry, kinukumusta ko pa rin ang kalagayan ng mga tupa. Kasi bakit? Baka mamaya hindi na nila ako kinala pagdating ng panahon kapag hindi ko sila kinumusta. Kaya from time to time, no, nagpi-PM ako, o kumusta sis? From time to time, nagpi-pray ako sa kanila. Kasi baka dumating ang panahon, lumayo ang loob nila sa akin at hindi ko na sila kilala. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaki. Kukunti lang ang membro ng Middle East Church dati. Hanggang sa lumago, ng lumago, ng lumago. Bakit pinalago ng Diyos? Kasi nakita ng Lord, I am faithful for 5 people. I can also be faithful to hundreds of people. Kaya ngayon, ilan na yung ating ministry head? Ilan na yung ating mga groups na lumalago din? Amen? It is because we have been faithful. Lahat tayo naging faithful. Not only Pastora Eva. Hindi ko rin ito magagawa kung hindi rin po kayo naging faithful. But because everybody became faithful to God, kaya napalago natin ang ministry na ito. Amen? This is all our effort. Kaya pansinin niyo si King David, kahit na siya ay shepherd, naging faithful siya sa pagiging shepherd niya. Lowly, tagapag-alaga lang ng tupa. Pero pinagsikapan niya. Hindi niya hinayaan na yung mga tupa niya kainin ng mga lobo or ng mga leon. Same with Joseph. Ang daming nangyari sa buhay niya. But still, naging faithful pa rin siya kay God. Pwede niya na itakwil si Lord kung tutusin. Pwede niya na itakwil yung kanyang kalahi. Pero naging faithful pa rin siya sa Lord kahit ang dami niyang pinagdaanan sa buhay. At naging faithful pa rin siya sa family niya. Pinatawad niya yung pamilya niya. Kahit na ganun ang ginawa sa kanya. And that is how responsibility was given to them in a big position. No? Kita nyo, naging hari si Haring David. Si Joseph naman, naging governor ng Egypt. It is because they are all faithful in little things. So small responsibilities are not insignificant. They are training ground for greater trust. If you want God to bring you victory, if you want God to entrust you more wealth, if you want God to have your relationship with your family become good, or maging maayos yung relasyon mo sa mga anak mo, be a good steward to them. Amen? So life application, take every responsibility seriously. No matter how small it seems, be faithful in your task, your time, your commitments, even in the ordinary. Okay, let's go to pointers number 2. God sees what other overlook. In Matthew chapter 6, verse 4, and your Father who sees what is done in secret will reward you. Una natin tignan ito, Father, and then next, sees what done in secret, and then reward. Tandaan niyo po ito, Father sees what done in secret, and your reward. In Matthew chapter 6, Jesus teaches about giving, praying, and fasting, not for public recognition, but for God alone. Bakit nga ba sinabi ito ni Jesus Christ? And your Father who sees what is done in secret will reward you. Kasi, ang pinapatungkulan dito ni Jesus Christ na in secret ninyong ginagawa, ay yung pananalangin, pagbibigay sa gawain ng Panginoon, at pagfa-fasting. Take note of this, mga kapatid. You are not given wealth by God para lang sa iyong personal na panggastos. Especially in Matthew chapter 6, Jesus teaches about giving. Kumusta po yung pagbibigay mo? Ngayong wala ka na, nandito ka na sa Pilipinas, no? Na-repatriate ka na. Kumusta? Baka naman, no? Kahit na nasa Pilipinas ka na, magbigay ka pa din sa Panginoon. Hindi yung, Pastora, wala na po kasi akong, wala na po ako sa ibang bansa. At napauwi na po ako dito. Wala na akong trabaho. Imposible naman na, yes, wala kang trabaho, pero hindi ka kumakain. Tama? Bakit ka nakakakain? Kasi may blessing ka pa din. Tama po ba ako, mga kapatid? Kaya ka meron pang gastos sa araw-araw kasi nagpo-provide pa rin ang Diyos sa iyo. Now, because God provides you, He is faithful na nagpo-provide sa iyo. How about you? Are you faithful to God?
Faithful ka ba doon sa sinabi niya na dapat nagbibigay ka sa Panginoon? Tandaan po natin, sino ang nagsasalita dito sa Matthew chapter 6? It is not other people. It is not the disciple, but it is Jesus Christ. Ang sabi niya, magbigay kayo siksik-liglig at umapaw. Nang sa ganon, kayo din ay pagpalain ng Diyos. Whatever you give, di ba? Yun din ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. So, kung ngayon wala kang trabaho, magbigay ka pa rin kahit na maliit na bagay. Basta itinulong mo sa Panginoon, itinulong mo sa gawain ng Lord, still, katanggap-tanggap pa rin yan sa harapan ng Diyos. Amen? How about your prayer? Meron pa ba tayong quiet time? No? Kapag nagsisend tayo sa GC natin ng mga prayer, inuusal ba natin ito? Pinakikinggan ba natin yung mga videos ng mga kapatiran natin na sinesend nila yung kanilang mga prayer doon sa mga GC natin? Or, bahala kayo dyan. Di ba? Mga kapatid, in-entrust sa'yo ng Lord ang church na to. Therefore, maging makabahagi ka dapat kung ano man ang dinadala sa iyo ng mga kapatid natin. Prayer man yan, worship man yan, Bible verses with explanation pa nga yung iba as daily devotion. Mga kapatid, pakinggan po natin yan. Maging faithful po tayo sa Lord. Remember, faithfulness goes with character. Ugali po ang pinag-uusapan natin dito pagdating sa pag-uusapan natin ang faithfulness. Amen po ba? This reveals a powerful truth. God's attention is not drawn to what is public, but to what is pure. No? Pwedeng nag-pray tayo. Nakikita ng maraming tao. Pero how about your personal prayer? Personal devotion? O irritable tayo na gawin yung mga dapat na responsibilidad natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang ministry nandyan lang yan. Pwedeng sa isang iglap kunin ng Diyos dahil pinagkatiwala niya lang yan sa iyo. Kaya lang ang tanong dito, lumalim ba ang relasyon mo sa Lord habang ikaw ay nasa ministry? Habang ikaw ay head ng ministry, membro ng isang ministry, kumusta po ang relasyon mo sa Panginoon? Personal po ang relationship sa Lord. Mag-aral ka ng salita ng Lord. Magbukas ka ng iyong Bible. Manalangin ka personally. Umawit ka sa Lord, mag-worship ka sa Lord personally. Amen? Kaya mga kapatid, makikita mo talaga kung sino lang yun talaga yung totoo, yung puso sa Panginoon. Yung masipag dumalo ng gawain. Alam mo yung puso ng taong nagtitiwala sa Diyos. Yung taong gusto niyang lumapit ang kanyang loob sa Diyos. Meron siyang panahon sa pananalangin. Di siya nagrereklamo. Ano ba yan? Araw-araw na lang meron devotion na sinisend si Pastora Eva. Araw-araw na lang nagsisend ng mga prayer yung mga kapatid. Araw-araw na lang meron kami panunoorin. Meron kaming aawitin araw-araw. Mga kapatid. Alam niyo ba itong buhay na to? Pinagkatiwala lang ng Lord sa atin. Any moment, anytime, pwedeng kunin ng Lord kasi nagrereklamo tayo sa ating relasyon sa Kanya. Para lumalim ang ating relasyon sa Kanya, kailangan niyo po yan. Daily bread. Araw-araw na salita ng Diyos. Worship. Kailangan niyo po yan. Dahil it is our way of saying to God, Lord, thank you for what you have done in my life. Worship, huwag niyo pong kalilimutan. Amen? And also prayer, because that is our way to communicate God. So kung wala yung tatlo na yan, mawawalan silbi yung relasyon mo sa Lord. Para ka na lang nagmi-ministry, pero wala kang malalim na relasyon sa Lord. Tandaan po natin, hindi sa mga ginagawa natin, susukatin ng Diyos ang atin pong relasyon sa Kanya. Kundi kung gaano tayo kalalim na makipagniig, makipagrelasyon sa Lord. Parang mag-asawa lang yan. Mag-asawa po, no? Hindi pwedeng walang komunikasyon. Talo tayo dyan. Sa mag-asawa, hindi pwedeng walang gift-giving. Talo tayo dyan. Ganon din sa ating Panginoon. Kinakailangan din, nagbibigay din po tayo. Amen? Next,
The truth is whether we did everything to God or to public acceptance, still, we overlook some important areas in our service to God. And here are the things we have overlooked. Tingnan nga natin, ano yung mga na-overlook natin? Bakit hindi tayo lumalago sa ating relationship with God at hindi na tayo nagiging mabuting katiwala ng Panginoon? So, number 1, treasures were entrusted to His children. Nakita niyo po yung binasa natin kanina? Father sees what is done in secret and reward. Balik-balikan natin ito. Ano po ang sabi dyan? It is important to know whom Jesus is addressing this parable. The parable is for the benefit of the disciples. Benepisyo po ito sa atin. Yung mga pinagkakatiwala ng Diyos sa atin, ng mga bagay, lahat po yan ay para sa ating benepisyo, hindi para sa Lord. Grabe si Lord magbigay, ano? Pero mo, binibiyayaan ka na niya ng magandang relasyon, binibiyayaan ka ng magandang trabaho, binibiyayaan ka niya ng ministry, binibiyayaan ka niya ng mga wealth, ng good health, no? Wealth, health, lahat ng health, no? Lahat yan pinagkakatiwalaan ka ng Panginoon. And even yung mga anak mo na matatalino, pinagkatiwala lahat yan sa iyo ng Lord. Para kanino? Para sa iyo, hindi para sa Diyos. God's eyes are only for His sons and daughter. Ano sabi niya kanina? Father. Take note. No? Balikan nga natin yon. And your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Ano po sabi diyan? Father eh. Ibig sabihin, tinuturing ka ng Diyos na kanyang mga anak. Hindi niya binibigay ito. Pastora, bakit naman mayayaman yung mga corrupt officials? Mas mayayaman pa nga sa amin eh. Bakit ngayon, Pastora, nagsasuffer kami sa kuryente? At tatas ng kuryente namin, tapos yung mga 4-piece na mga bulagsak sa pera, sila pa yung nakikinabang. Mga kapatid, wag po nating pagreklamuhan ang mga bagay na yan dahil may perfect time ang Lord. Nung nakaraan na napag-aralan natin, there is season for everything. Yes, nagtatagumpay sila ngayon. Pero darating ang araw, ibabagsak na rin sila ng Diyos dahil sa kanilang mga ginawang kalokohan. Wala naman sigurong corrupt officials sa gobyerno na nanatili. Tama? Lahat yan na-expose ng Lord. Lahat yan pinaparusahan. Lahat yan ginigisa sa Senado, Kongreso. At yung iba, nakakulong na nga. Amen? Walang hindi pinapayagan ang Diyos na mangyari kapag ginusto niya na, kapag season na ng tao. Kaya, habang inaantay natin yung season ng ating pag-unlad, habang inaantay natin yung season ng ating mga biyaya, amen? Ano sabi dyan? Maging mabuting katiwala tayo. Huwag nating i-overlook itong bagay na ito na tayo ay binibiyayaan dahil tayo ay considered na anak ng Diyos. Dapat yung manaunawaan yan na yung identity nyo, yan ang dahilan kung bakit ka binibless ng Lord. At yung blessing na yon, panghabang panahon yon. Eternal po yun. Hindi lang dito mo mararanasan, kundi paging sa heaven, pagka namatay ka or dumating na si Jesus Christ, mararanasan mo po yun. Amen? So, lahat ng biyaya ng Panginoon, hindi yan pang temporal lang. Yan po ay pang eternal. Kasi bakit? Dahil anak ka niya. At wag na wag po ninyong i-overlook yan. You are blessed right now because anak ka ng Diyos. Kaya kung aalis ka sa Lord at magmamalaki ka sa Panginoon, at sasabihin mo, Lord, ayaw ko na mag-serve sa'yo. Lord, ayaw na kitang kilalanin. Di wow. Di ba? Lumayo ka pa sa Panginoon at nang sa ganon, hindi ka lalong pagpalain ng Diyos. Marami na akong nakilala sa mundong ito, sa tagal-tagal ko sa ministry. Mga nawala sa ministry, mga nagsipag-live-in, kung ano na ang ginawa sa buhay. Ano nangyari sa kanila? Wala pong nangyaring maganda sa buhay nila. Kaya kung gusto mo talagang mabless, stay in God. Stay in the ministry where God had put you. Stay ka dito. Kasi hindi aksidenteng nilagay ka ng Diyos dito. Inilagay ka dito, pinagkatiwala ka sa akin ng Panginoon. Kasi alam ng Diyos, mas mapapabuti ang buhay mo dito. Amen? Subukan mo pa, daling ka ng Diyos sa isang pastor na hindi man lang marunong mag-alaga. Lalago ka kaya? Di ba? So, kaya ka lumago. Kasi dahil nandito ka sa pangangalaga ko. Dahil alam ng Diyos, mapapabuti ka kapag ako ang nag-alaga sa iyo. Alright. Number 2, huwag din natin i-overlook ito. God sees everything, even what we done in secret.
Tandaan niyo po yan. Ano man yung mga ginagawa natin, nagpipray ka in secret, pinagpipray mo yung church, hindi nalalaman ni pastora, pinagpipray mo na pala. Nagpa-fasting ka in secret dahil gusto mo na mapalago ang church, ang ministry. Nagbibigay ka kahit hindi mo alam kung sino ka. No? Anong pangalan mo na nagbigay ka sa gawain ng Panginoon? At hindi mo na ito pinagmamalaki pa. Ano sabi diyan? Whatever you done in secret, i-reward ito ng Lord. And even the evil things na ginawa natin, even our motives, lahat po yan, nakikita po yan ng Diyos. At hindi niya hahayaan na yung mga faithful sa kanila, pangatlo, hindi magkaroon ng reward. And surely everything will be exposed and rewarded according to what we have done. Whether it is evil, whether it is service to God, whether if it is a good motive or bad motives, anong sabi dyan? I-expose ng Lord yung mga evil things. Pero yung mga good things, i-reward ng Lord. Amen? Praise God. Hallelujah. Number 3. Pointer is number 3. Consistency reflects true character. In 1 Corinthians chapter 4, verse 2, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Lahat daw po, it is a requirement. Required na required. Kinakailangan. When we say required, kailangan. Dahil pag hindi mo ito ginawa, wala kang blessing. Kaya ka may blessing kasi ginawa mo yung required or yung requirements ng Lord. Pero kapag hindi mo ginawa, huwag kang umasa na mabibless ka. Ano sabi dyan? Now it is required that those who have been given a trust, yung pinagkatiwalaan ng Diyos. Sino yon? Ikaw, na anak ng Diyos, pinagkatiwalaan ka ng mga magagandang bagay. Pinagkatiwalaan ka ng anak, pinagkatiwalaan ka ng asawa, pinagkatiwalaan ka ng trabaho, pinagkatiwalaan ka ng ministry, pinagkatiwalaan ka ng mga gamit, properties, lahat pinagkatiwala sa iyo ng Lord. And even yung good health, pinagkatiwala yan sa iyo ng Lord. Anong sabi diyan? I-prove mo yan na faithful ka. Gusto mo ng malaki? Gusto mo ng promotion? Gusto mo na paunlarin ka ng Lord? Gusto mo maging leader ka someday? Then, prove it faithfully. Pwede bang maging leader ng isang church? Ang isang hindi dumadalo ng gawain? Hindi pwedeng ganon. Hindi pa nga nakikita na faithful ka tapos gusto mo na maagad maging pastor? Maging leader? Hindi pwedeng ganon. Prove it. Ano sabi ni Pablo sa mga Church of Corinthians? Kung totoo nga na kayo ay meron na Spirit ng Lord, prove it. Prove it with your character. Ipakita mo na talagang ikaw ay binago na ng Diyos. Nakikita na dapat ang totoong karakter ng Diyos sa'yo. Hindi ka na dapat matatampuhin. Hindi ka na dapat nag-aasal hayop. Amen? Dapat nagiging mapagbigay na tayo sa gawain. Hindi kagaya nung dati na greedy tayo. Masyado tayong doubtful sa Lord na baka mamaya hindi ako i-bless ng Lord kapag nagbigay ako sa church. No! Habang ikaw ay dumadaan doon sa sitwasyon na ikaw po ay nagiging faithful sa Lord, dapat pati ang iyong pagbibigay nagiging faithful din dapat sa Lord. Amen po? Hindi, alam niyo, ang sabi ng Lord dito, tinetest niya eh. Tinetest niya ang lahat ng bagay na meron tayo. For example, ngayon, nakauwi na kayo sa Pilipinas. Amen? Ngayon, nandito na kayo sa Pilipinas. Ngayon, wala na kayong mga trabaho. Ngayon, nakakaunti na lang ang inyong mga natatanggap na pera. Kumusta po? Nagkakaloob pa ba tayo? Nagbibigay pa ba tayo ng pagpapala natin? The Apostle Paul emphasizes that the key requirement of a steward is not talent, not success, not popularity, but faithfulness. Again, faithfulness comes with integrity. Nagiging dishonest ba tayo? Hindi na ba tayo tumutupad sa ating pangako sa Diyos? Mga kapatid, be faithful still sa kabila ng mga pinagdadaanan natin na problema ngayon. Faithfulness does not lie on our service given, but how long we will endure the hardship of serving Him. Anyone can be faithful once, but true character is revealed in repeated obedience. Patuloy ba tayong sumusunod sa mga pastor natin? O naiinis tayo pagka makulit na si Pastora Eva mag-follow up? Kapatid, meron pong gawain ngayon. Grabe no, ilan kayo? Nasa 200 plus kayo na sinesendan ko po ng mga messages. Mag-follow up. Kumusta po yung mga katuwang ko dito?
Pina-follow up nyo ba sila o ako na lang ang nagpa-follow up? Amen? Ano sabi diyan? It is revealed. Character is revealed in repeated obedience. Patuloy, continuous, ano pa man ang pwede nyo sabihin diyan na pagsunod. Hindi yung sumusunod ka lang dahil natutuwa ka pa kay pastora. Paano kung nireview ka na? Paano kung ikaw ay napagalitan na dahil sa maling ginawa mo? Susunod ka pa kaya? Yun ang malaking question dyan eh. Kaya nga sabi ni Pablo, no, ang totoong character, lumilitaw yan kapag dumadaan ka na sa matinding pagsubok sa iyong paglilingkod. Faithfulness is not about intensity. It is about continuity. The early church faced persecution, hardship, and pressure. Yet Paul reminded them that what matters most is remaining faithful in what God has entrusted. We may not experience the same persecution, but we face continuous life transformation. Ito po ang nakakalungkot dito eh. Ngayon, okay ka, character mo okay. Pero pagdating ng panahon, pag na-rebuke na ni Pastora, pag sinitanap ni Pastora, kumusta po yung life transformation? Baka nagtatransform na tayo into evil, no? Unti-unti na yung maliit na sungay, unti-unti na lumalaking ganyan. Amen? Kumusta po ang ating life transformation? Nagtutuloy-tuloy pa ba? Kahit na ako ay sinisita, kahit na dinidisiplina, nandoon pa rin po ba tayo sa pagsunod, mga kapatid? Yan ang minsan tanungin natin sa atin sarili. Discipleship making? Ano yung discipleship making? Nagagampanan pa ba natin ito? Yung dumadalo tayo ng training? Ang hirap kaya dumalo ng training. Kasi nakakapagod makinig. Nakakapagod mag-aral. Tama ba ako? Hindi po ganun kadali ang discipleship making. No, yung ikaw ay tinuturuan, kasama yung correction dyan, kasama yung pagre-review, kasama yung pagdadala sa iyo sa isang malaking transformation. Mahirap yan. Nadaanan. Kaya nga anong sabi ng Bible? Ang tao, dumadaan sila doon sa maluwag na daanan na kung saan okay lang sa kanila. No? Pero ang dulo nun ay kapahamakan. Ngunit kukonti ang dumadaan sa makitid na daanan na kung saan ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Mahirap po kasi talaga ang discipleship making. Mahirap po yung ikaw ay tinutuwid. Hindi lahat nakaka-overcome yan. Kasi ang isip na marami namang church na pwede kong puntahan. Yes, pwede tayong magsabi ng gano'n. Maraming church na pwedeng puntahan. Pero ang tanong, natuto ka ba sa lesson mo? Na-develop ba yung Christ-like character sa iyo? Or, stay here at lumago ka sa iyong emotion. Lumago ka sa iyong pag-iisip. Amen? Ano pa? Sadly to say, few succeeded in this area. Ito ang nakakalungkot sa lahat. Kaya nga, sadly to say bihira kasi talaga ang nagsasucceed sa area na ito. Ang hirap kaya yung ma-rebuke ka. Ang hirap kaya yung makorek ka. Anong sabi ni Pedro? Wala naman nire-rebuke na natutuwa. Diba? Lahat ng nire-rebuke ay nagkakaroon ng painful experience. Pero after nyan, madidevelop sa iyo ang Christ-like character. Kung magpapatuloy ka. Amen? So in life application, build daily habits of obedience, prayer, integrity, and discipline. What you repeatedly do shapes who you become. Amen? So let's go to our pointers number 4. And this is our last. Again, 5 pointers po itong binigay ni Bishop. But ginawa ko na lang 4 at kinuha ko na lang po yung dapat kong kunin na dapat ituro kasi applicable sa kultura natin dito sa Middle East. Now, number 4, pointers. Faithfulness honors God in every area of our life. In Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, ano man ang gawin mo, work it all with your heart. Gawin mo ito ng buong puso mo. As working for the Lord. Na parang ginagawa mo ito bilang paglilingkod sa Diyos. Ano po ang sabi dyan? Ano man ang ginagawa mo, gawin mo ito ng buong puso mo. Huwag nagrereklamo. Paul reminds believers that every task, no matter how ordinary, can be an act of worship. Naging faithful ka
Act of worship po yan. When we do everything for God, even the smallest task becomes meaningful. Faithfulness is not limited to church ministry. It includes work, family, responsibility, daily routines, as I have said earlier. Pero ang tanong dito, are you working with it with all your heart? As if you are working to the Lord. Yung po bang pagsisend natin ng mga worship song, daily devotion, prayer, yan po ba yung ginagawa natin dahil gusto nating i-please si God? Or ginagawa natin dahil inutos ni Pastora Eva? Dapat yung isa. Dahil ginagawa natin ito dahil sa Lord. And not because utos ni Pastora Eva. Nagiging faithful ka ba? O dahil nasita ka lang? O hindi ka na nagsisend ng prayer? O hindi ka na nagsisend ng worship? O hindi ka na nagsisend ng devotion? O ikaw naman magsisend uli. Sa susunod na araw, hindi na naman. Sa susunod na buwan, wala na talaga, as in. Mga kapatid, hindi po ganun ang totoong tunay na paglilingkod. Ang tunay na paglilingkod, hindi ka napapagod gawin kung ano ang nais ipagawa ng Diyos sa'yo. Araw-araw mo man yan, isend sa GC, mga worship song. Araw-araw ka man nagsisend ng mga prayers sa GC. Araw-araw ka man na nagdadalo ng gawain. Huwag mong katamaran. Amen? Kasi, yun po ang faithful. Ano sabi ng ating pinag-aaralan? Prove it. Prove it. Hindi lang dahil kumilala ka sa Lord. Hindi lang sinasabi mo, mahal mo si God. Prove it. Kung talagang mahal mo si God, patunayan mo yan. Amen? Patunayan mo yan in your everyday obedience to the Lord. Mahirap ano? So in Luke chapter 16, we saw that the shrewd manager was so cunning. Napakatalino. He uses his master's wealth to secure his future. Then Jesus said in verse 8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. For the people of this world are shrewder in dealing with their own kind that are the people of the light. Does Jesus really delight in what the manager did? No. Hindi dahil sinabi ni Jesus Christ na, oh, maganda yung ginawa nung ano na yun nung shrewd na yun Ba? Ano sabi niya sa verse 8? The master commended the dishonest manager. Dishonest, pero kinomend ni Jesus Christ. Pinagmalaki ni Jesus Christ. Hindi niya pinagmamalaki yung dishonesty na ginawa ng manager. Ang pinagmamalaki niya dito is yung diskarte na ginawa ng manager para hindi mawalan siya ng treasure. Pagdating ng panahon na wala na siyang pera. No? Wala na siyang trabaho. Ano sabi sa verse 9? I'll tell you, use worldly wealth to gain friends for yourself so that what it is gone, you will be welcomed into eternal dwellings. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi dahil dishonest yung tao, kundi dahil doon sa diskarte niya. Makamundo siya. No, dishonest nga Wala siyang pagkilala sa Diyos kasi kung may pagkilala sa Diyos yon, honest sana yon. Tama? Pero dahil dishonest siya, walang pagkilala sa Lord. Pero gano'n na pa man, kinumend ng Diyos. Hindi dahil sa pagiging dishonest niya, kundi dahil sa diskarte niya, na alam niya, darating ang araw, mawawalan siya ng trabaho. At ano ang ginawa ng shrewd master? Tinawag niya yung mga taong may utang doon sa amo niya. At sabi niya, magkano utang mo? 100? O gawin mo na lang 50. Lagay mo dyan doon sa papel na 50 lang ang utang mo. Kasi yung 50, sa akin mapupunta. Para pag wala na akong trabaho, tinanggal na ako ng amo ko ng trabaho. Hindi niya naman sinabing ganun, Pero yung kasi ang motibo niya, kapag once na tinanggal siya ng kanyang amo, may pera pa rin siya. Bakit? Kasi may nakuha siya doon sa mga nagkakautang sa amo niya. Madiskarte, di ba? Sinecure niya yung future niya. Sana tayong mga anak ng Diyos na tinagurian, i-secure po natin kung anong meron tayo ngayon. Ano yung anumang bagay na pinagkatiwala ng Lord, i-secure po natin yan. Trabaho mo, i-secure mo yan. Huwag kang tatamad-tamad, huwag kang pala-absent, pala-late. Make sure na pumupunta ka sa trabaho na gumagawa ka ng trabahong tama. Huwag po tayong pala-late at absent ng absent. Kung gusto nyo pong ma-promote. Amen? I-secure nyo po yan. Relationship mo, gusto mo maging secure? Para i-bless ka ng Panginoon? Be faithful sa iyong asawa, huwag ka nang hanap ng iba. Amen? Gusto mo maging maayos yung relasyon ninyo ng mga anak mo?
Turuan mo sila, disiplinahin mo sila. Anong sabi ng Bible? Huwag mong alisin ang pamalo sa kanila. Kung kinakailangan paluin para magpakatino. Amen? Ako po, kilala ko ng mga anak ko. Kaya nagsisikap sila sa pag-aaral. Dahil pag hindi po, tanggalan ko talaga sila ng mga allowances. Kaya hanggang ngayon, nagsisikap sila mag-aral. Amen? Sinasabihan ko sila na kapag hindi kayo nagpakatino, ang Diyos natin, tatanggalan tayo ng blessing. Kaya ang mga anak ko, nagsisipag din. So, kung gusto po natin na maging maganda, and even yung ministry na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, music ministry man yan, leader ka ng music ministry, leader ka ng prayer, leader ka ng ushering, no? Taga-kamay ka lang sa mga dumarating, leader ka ng tagalinis, di ba? Taga-maintain ng church, leader ka doon sa technical, yung taga-ayos ng mga mic, mga ano, leader ka sa children ministry, leader ka ng youth, ano man ang pinagkatiwala sa iyo ng Lord, pagbutihin mo yan. Amen po ba? Nang sa ganon, i-bless ka po ng Panginoon. So what actually Jesus wanted to implore is they should be like the shrewd manager who is wise. He uses his all strength to manipulate his master's wealth to gain friends. This story teaches us that as a true heir of God's wealth, a true steward of his wealth, we must use it to gain eternal life's reward. This is similar to Jesus' teaching on wealth in the Sermon on the Mount, where Jesus exhorts his followers to lay up treasures in heaven. Gamitin mo po. Kaya wag po natin i-stop yung pagbibigay po sa gawain. Let us continue giving the blessing, our share to the church. Amen? Maging mabuting katiwala po tayo kung gusto po nating ma-bless. Jesus wants his follower to be just and righteous steward. If we understand the principle that everything we own is a gift from God, then we realize that God is the owner of everything and that we are his stewards. As such, we are to use the master's resources to further the master's goal. In this specific case, we are to be generous with our wealth and use it for the benefit of others. Yung lahat po ng mga binibigay niyo mga kapatid, this is for the benefit of the church. Amen? So in life application for the pointers number 4, treat every task as an opportunity to glorify God. Does your life glorify God? It should be. Be faithful in all things that brings honors to Him. And in conclusion, and for our challenges, faithfulness in the title, faithfulness in the little things is not just a principle. It is a test. God is watching how we handle all those wealth, all those properties, all those relationship, time, ministry na ibinigay sa atin ng Lord. Are we faithful for these things? So before asking God for bigger opportunities, promotion, whatever opportunities, maging leader ng simbahan, etc., etc., ano sabi diyan? We must first ask ourselves, am I faithful in what I already have? Nagiging faithful ba ako sa mga maliliit na bagay? Para na sa ganun, palaguin ito ng Diyos. For our challenges, are you being consistent in your private life with God? Do you honor Him even in small decisions? Are you serving faithfully even without recognition? Are there little things you have been neglecting? Meron ba? Can God trust you with more based on how you handle less? More of God, less of me. Amen? Be humble all the time. Kasi walang atin. Any moment, anytime, yung mga pinagkatiwala ng Diyos sa lahat na binigay ng Diyos sa atin, lang saglit lang, pwedeng bawiin lahat ng Diyos. Ang kawawa tayo pag binawian tayo ng Diyos. Remember this, what you do daily determines what God can entrust you eternally. What seems small today may be the very thing God is using to prepare you for something greater tomorrow. Amen? So that is for today, and I hope this lesson teaches you a lot. Amen po ba? At sana marami po tayong naunawaan sa araw na ito. Magsilbi po itong aral sa ating lahat na ang lahat ng bagay, mga kapatid, galing sa Diyos. Kaya wag po tayong magmalaki na hindi tutulong sa ating church. Wag po tayong magmalaki na yung everyday na mga daily devotion, di man lang natin pinapanood, no? Di natin binabasa. Negligence po yan, mga kapatid. Sa kung anong pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen?
So, let us bow our heads. Let us pray from the Lord. Alam ko mga kapatid na hindi ninyo sinasadya yon. Siguro dahil iniisip ninyo na ano lang ito, online lang to. Or iniisip ninyo na parang hindi naman kami nag-church. Huwag niyo pong isipin ng gano'n. Si Jesus Christ, noong time na hindi na sila tinatanggap sa loob ng templo at nandun na lang sila sa bahay, naggagawain. Sinabi ba ng Lord na kapag nasa bahay kayo, hindi na kayo nagwo-worship? Hindi nakatanggap-tanggap ang inyong paglilingkod sa Panginoon. Walang ganun eh. Walang sinabing ganun si God. Still, ang sabi pa rin ng Lord, darating ang panahon, you will worship me in spirit and in truth. Na kahit nasa bahay ka, nasa online ka lang, pero ginawa mo ito ng may katapatan sa puso mo. Alam niyo itong online ministry na to, pinagkatiwala to sa atin ng Lord. Kaya wag po natin itong barubalin. Alam niyo yung barubalin? Yung parang wala tayong pakialam. Ito po ay ministry galing sa Diyos. Pinagkatiwala ng Diyos. Kaya, be faithful po. Amen? So, alam ko marami pa kayong gustong mangyari sa buhay. Alam ko na meron kayong nais na mangyari pa sa buhay ninyo. Promotion man yan, trabaho man yan, or whatever na gusto ninyong mangyari sa buhay nyo. Be faithful sa maliit na bagay. Huwag po natin kakalimutan, tumulong sa church. Especially po, pagbibigay. Kasi marami po yung mararating. Nagbibigay po tayo ng 12% tithes sa national office upang sa ganun may magastos po para po sa mga naglilingkod na hindi kaya suportahan ng kanilang local church. Kaya mga kapatid, yung tinutulong po natin sa national office, marami po ang naaabot niyan. Amen? Kaya tayo pong lahat ay magsipag. Gawin po natin na maging faithful nang sa ganon, ma-develop sa atin yung Christ-like character. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat, binigyan mo kami ng pagkakataon na ma-realize namin na hindi kami nagiging faithful sa mga bagay na pinagkakatiwala mo sa amin. Mga anak man namin yan, asawa, magulang, kahit man sa mga trabaho or ministry, Lord, or sa mga gamit na meron kami, nagiging bulagsak kami, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng tawad dahil hindi kami naging faithful sa iyo. Hindi namin iniingatan ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin. Ama, malapit kami sa iyo, humihingi kami ng sorry. Patawarin mo kami, Lord, sapagkat nagmalaki kami sa buhay na ito. Naakala ba namin sa amin ang lahat ng mga bagay? Hindi namin nakita na ito ay binigay mo lang sa amin dahil kami tinuturing na anak mo. Lord, mapalad kami kasi hindi lamang pang-temporal yung mga binibigay mo sa amin, kundi pang-eternal din. Kaya Lord, tulungan mo kami na pag-ingatan namin ang lahat na meron kami ngayon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Nawa, maglulot ito ng malalim na kaunawaan sa amin kung paano kami magiging faithful sa iyo, sa church, sa ministry, sa trabaho, sa pamilya. Lord, nawa, lahat ng mga meron kami ngayon, ingatan namin ito. I-secure namin ito, Panginoon. Maraming salamat po. To God be the glory. This is I pray. Amen and amen and amen.